Hello, good morning. Bible verse reflection, Filipino version. So, the Bible verse is Psalm 25, verse 5. Guide me in your truth and teach me, for you are God, my Savior, and my hope is in you all day long. Ang key takeaways dito sa Bible verse na ito ay pagpapakumbaba para matuto. Ang paghingi ng guidance ay isang pag-amin na hindi natin alam lahat. Katulad ng psalmist ni Dave, na si David, ay kailangan nating magkaroon ng teachable heart para hayaan si Lord na ituro sa atin ang tamang direksyon. Nakaangkla sa katotohanan ni Lord sa dami ng ingay at magkaibang opinions sa paligid natin. Nire-remind tayo ng verse na ito na ang truth ng Diyos ang pinaka-reliable na kompas para sa mga desisyon natin sa buhay. Tapos siya ang ultimate rescuer, si Lord. Yung pagtawag sa Kanya bilang God my Savior ay isang paalala na ang totoong security, deliverance at tagumpay ay galing sa Kanya. Hindi sa sarili nating diskarte o talino. Walang patid na pagtitiwala. Ang paghihintay o pag-asa all day long ay hindi passive na pagtambay lang. It is an active, continuous reliance kay Lord. Lalo na kapag hindi agad nagbabago ang sitwasyon o kapag wait ang sagot niya. Tapos ang reflection dito, ang buhay ay puno ng mga confusing na choices at minsan nakakaligaw. Talaga ang ingay ng mundo, pati na rin ang sarili nating emotions. Sa verse na ito, pinapakita ni David yung pinakamagandang gawin kapag naiipit tayo sa alanganin at hindi natin alam ang next step. Ang mag-pause at sabihin, Lord, ikaw ang nakakaalam ng totoo at tama. Turuan mo ako. Magandang reminder ito na huwag masyado mag-rely sa sarili nating pangunawa at hayaan siyang manguna. Tapos, isa sa pinakamahirap na part dito ay yung phrase na, my hope is in you all day long. Let's be real. Napakahirap maghintay. Kapag may pinagpe-pray tayo, whether it's for provision, healing, breakthrough, o an act of deep trust. Dahil siya ang Savior natin, we can rest assured na whatever He is doing behind the scenes, habang naghihintay tayo ay laging para sa ikabubuti natin. Kahit gaano katagal ang maghapon, pwede tayong kumapit sa katotohanan na hindi niya tayo pababayaan. So, yun. Gamitin ang social media sa tamang paraan, kilalanin ang husto sa Jesucristo, at pabalikin, hikayatin ang mga naliligaw ng landas, lalo na yung napapalayo sa Kanya. God bless.